Graciel, kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng afam para naman yumaman ka na at hindi ka na maghirap kakatrabaho para sa nanay mong may sakit. Sabi ni Elisa, na kapitbahay nila Graciel. Ngumiti lang si Graciel sa ginang, tapos ay pumasok na sa kanilang maliit na bahay. Nadatna ni Graciel ang ina na si Maria sa kwarto. Agad na nagmano ang dalaga sa kanyang ina na may malubhang sakit. "Hi, Nay." Bati ni Graciel sa ina. Sa isang restaurant nagtatrabaho si Graciel para naman may pambili sa kanyang ina na may sakit. Kaya lang, mas lalong lumubha ang sakit ng ginang. Kaya naman, napilitan siya na magtrabaho sa isang lugar. Para kay nanay. Anya, habang tinitignan ang sarili sa salamin, habang suot ang sexing damit. Habang sumasayaw ay lumapit ang boss niya sa kanya at sinabing may nagre-request sa kanya. Nagulat si Graciel dahil first time niya yon, kaya naman kinabahan siya. "Hindi ko po alam ang gagawin." Ani Graciel. "Mabait yan," sabi ng boss niya. Sinamahan siya ng boss niya at pumunta sila sa isang VIP room. Nang makapasok sa loob, kinabahan agad ang dalaga, lalo na nang makita niya ang isang lalaking nakaupo sa malambot na sofa, nakasandal, nakapikit, para bang pagod pero hindi nawawala ang tikas. "Hi, Mahinang bati nito, sabay abot ng kamay. I'm Lance." Hindi agad nakagalaw si Graciel, pero marahan niyang inabot ang kamay ng lalaki. Mainit, malambot, at tila ba may kapangyarihang nagpapakalma sa kabog ng kanyang dibdib. "Ako po si Graciel." "Umupo ka, please. Don't worry. I won't ask you to do anything you don't want to do." Naupo ang dalaga, pero halatang kabado pa rin. "You don't belong here." Biglang sabi ni Lance, nakatingin sa kanya. Napatingin si Graciel, kunot ang noo. "Po, anong ibig mong sabihin?" I mean, your eyes. They are kind, sad, but kind. You look like someone who doesn't deserve this kind of place. Bakit ka nandito?" Napasinghap si Graciel. Hindi siya agad nakasagot. Pero sa lambing ng tinig ni Lance, parang nawala ang takot sa kanyang dibdib. "Para kay nanay. May sakit po kasi siya. Matagal na. Hindi ko na po alam kung saan pa ako kukuha ng pambili ng gamot. Kaya kahit labag sa loob ko, tinanggap ko ang trabahong to." Tumango si Lance. You are brave." "Hindi po. Wala lang po talaga akong choice." Sandaling natahimik ang dalawa. Maya-maya, muling nagsalita si Lance. Do you want to get out of here? Not just tonight. I mean, totally. Nagulat si Graciel. Tumingin siya sa lalaki. At sa unang pagkakataon ay nagtagpo ang kanilang mga mata ng matagal. "Anong ibig mong sabihin?" I want to help you. Seryosong sagot ni Lance. Not because I pity you, but because I see something in you. Strength, dignity, and maybe a future worth saving. Hindi po ako naniniwala sa mga fairy tale. Wika ni Graciel, nanginginig ang tinig. "Baka po niloloko niyo lang ako gaya ng iba." Tumayo si Lance, saka lumapit sa kanya. Hindi niya hinawakan ang dalaga. Nakatayo lang siya sa harapan ni Graciel. Tinignan ito sa mata. Hindi ako prinsipe. Hindi rin ako perfect. Pero, totoo ako. Seryosong sabi ni Lance sa dalaga. Ganoon ang nangyari sa mga sumunod na gabi.
Palaging pinapatawag ni Lance si Graciel at nag-uusap sila. Isang araw, ibinaba ni Lance ang cellphone niya sa mesa ng bar. May pinakita siyang bank transfer receipt. Malaki ang halaga para sa ospital at gamot ng ina ni Graciel. Bayad na ang utang niyo. Naipasok ko na si nanay sa ospital. Kompleto na rin ang gamot niya. Bakit mo ginagawa to? Hindi naman ako importante. Lumapit si Lance. Because you just don't know it yet. Makalipas ang ilang araw, matapos masigurong maayos na ang kalagayan ni Nanay Maria sa ospital, sinundo ni Lance si Graciel mula sa bar. Hindi na siya pinabalik sa trabaho. Hindi rin siya pinilit ng lalaki. I have a house. Sabi ni Lance habang nasa kotse sila. Too big for one person. I want you to stay there. Sa bahay mo? Yes, you and your mom. Kung na-discharge na siya. But for now, just you. Lance, ayokong abusuhin ng kabaitan mo. Nahihiya na nga ako sa lahat ng ginawa mo para sa amin ni Nanay. Hindi ko alam kung ano ang isusukli ko sa'yo. I'm not asking for anything in return, Graciel. But if it will make you feel better, we can make a deal. Napakunot ang noo ng dalaga. Anong klaseng deal? Ikaw na ang bahala sa bahay. You will help out with cleaning, organizing, cooking if you want. In short, ikaw ang magiging ilaw ng bahay ko. Sabi ni Lance sabay ngiti. Namula si Graciel. Parang kasambahay? No, Sagot ni Lance, nakangiti pa rin. ikaw ang magiging kapiling ko. Pero on your terms, wala akong ibang hihilingin kundi ang mapayapang tahanan. Nakarating sila sa malaking mansyon. Pumasok sila at hindi makapaniwala si Graciel sa loob. Malinis, mabango, tahimik, at malayo sa maliit at sirasarang bahay na kinalakihan niya. Totoo ba to? Mahina niyang tanong, halos pabulong. Totoo. At ito na, ang bago mong tahanan. Ipinakita ni Lance kay Graciel ang guest room. May malambot na kama, sariling banyo at bintanang tanaw ang hardin. Kinagabihan, hindi siya makatulog sa kakaisip sa ina at sa takot na magbago ang isip ni Lance. Kinabukasan, maagang nagising si Graciel. Pagbaba ni Lance, naamoy niya agad ang sinangag at itlog. Wow, Ani Lance, nakangiti. I could get to use this. Napatingin si Graciel, namumula. Sabi mo, ako nang bahala sa bahay. Tumango si Lance. Yes, pero hindi ko akalain na may masarap na almusal na kasama. Unti-unting naging komportable si Graciel sa bahay at gabi-gabi ay nagkakape sila ni Lance sa veranda habang nagkukwentuhan. Lunes ng umaga, nagising si Graciel ng maaga. Presko ang hangin at may halong kaba at tuwa sa dibdib. Makikita na ulit ang kanyang nanay Maria. Pagbaba niya, handa na ang almusal. Naroon si Lance, hawak ang termos ng kape. Good morning. Bati ni Lance, sabay abot ng tasa. Good morning, ang aga mo. Hindi ako sanay matulog ng mahaba kapag may importante akong pupuntahan. At ngayong araw na ito, importante. Dadalawin natin si Nanay Maria. Tumango si Graciel at tahimik na humigop ng kape. Paglabas nila ng bahay, papunta sa kotse, binuksan ni Lance ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Ready? Ready na. Sagot niya, bagamat hindi maiwasang mag-alala. Sana gising na si Nanay. Sana nga. Gusto ko rin siyang makausap. May gusto sana akong sabihin.
Napalingon si Graciel, nagtataka. Ano yun? Surprise na lang. Sagot ni Lance sabay ngiti ng pilyo. Tahimik ang biyahe. Nagpatugtog si Lance habang si Graciel naman ay tahimik na nakatanaw sa bintana. Hawak ang prutas para sa ina. Pagdating sa ospital, dumiretso sila sa kwarto ni Maria. Marahang tinulak ni Graciel ang pinto. Nay, mahinang tawag niya. Bumungad sa kanila si Maria. Nakaupo sa kama at may manipis na kumot sa hita. Nakatutok sa bintana ngunit agad na napalingon nang marinig ang boses ng anak. Graciel, anak. Mahina ngunit masayang sambit ng matanda. Biglang bumilis ang kilos ni Graciel. Mabilis siyang lumapit, niyakap ang ina at saglit na napaluha. Nay, kumusta po kayo? Medyo mas malakas na. Salamat sa Diyos. At sa inyo. Nandito ka anak at andito rin si Lance. Ngumiti si Lance at lumapit. Good morning po, Nay. May pasalubong kami. Sabi ni Lance. Iniabot nito ang isang bouquet ng bulaklak at ilang prutas. Para po sa inyo. Galing sa hardin. Kinuha ito ni Maria at hindi maitago ang tuwa. Ay, napakabait mo, iho. Kung hindi dahil sa'yo, ewan ko na. Ani ng ginang. Napatingin si Maria kay Lance saka kay Graciel. May lambing at tila may nahahalata. Masigla siyang nagkwento habang si Lance naman ay tahimik na nakikinig, minsang nagpapatawa. Bago umalis, hinawakan ni Maria ang kamay ni Graciel. Anak, mahinang wika niya. Minsan, ang tunay na tahanan ay hindi isang bahay. Tao yan. At sa mga mata ng lalaking yan, nakikita kong gusto kanyang gawing tahanan. Hindi kanya tinutulungan dahil naaawa siya. Tinutulungan kanya dahil mahalaga ka sa kanya. Natigilan si Graciel, bahagyang namula. Pero pinigil ang pagngiti. Paglabas ng ospital, tahimik siyang naglakad. Hindi nangulit si Lance. Pinagmasdan lang siya at binuksan ang pinto ng kotse. Anong sabi ni nanay? Wala, basta ang kulit lang niya minsan. Baka may tinutumbok. Nakangiting sabi ni Lance. Hindi sumagot ang dalaga, pero malinaw ang sagot sa kanyang mga mata. Magaan ang biyahe pa uwi, tahimik pero payapa. Pagdating sa bahay, sabay silang bumaba. Gusto mong magpahinga na muna? Hindi pa ako pagod. Gusto ko sanang magluto ng merienda. Perfect. Kasi gusto ko sanang kumain ng turon. Aba, demanding. Hindi naman. Nag-wish lang. Pagkapasok sa bahay, sabay silang nagtungo sa kusina. Tinanggal ni Lance ang relo at nilapag sa mesa. Naghanap siya ng apron, tapos itinali iyon sa bewang. Wow, marunong ka bang gumamit niyan? Taas kilay na tanong ni Graciel. Aba, syempre. Hindi ito pang forma lang. Saka sabi mo kanina, ako maghuhugas ng pinggan, diba? So, I'm ready. Kinuha ni Graciel ang mga sangkap. Saging na saba, lumpia wrapper, asukal, mantika. Habang hinihiwan niya ang saging, nagsimula silang magkwentuhan. Alam mo ba? Simula ni Lance. Nung bata ako, takot akong mahulog sa puno. Pero dahil gusto kong umakyat para kumuha ng bayabas, pinilit ko pa rin. Anong nangyari? Tanong ni Graciel habang nirarolyo ang turon. Tila may naaalala sa kwento ng lalaki sa kanya. Di nahulog ako. Nabali braso ko. Tapos nung umiiyak ako, sabi ng daddy ko, hindi ka magugutom kung di ka naging sakim. Ani Lance at natawa. Grabe naman ang daddy mo. Masakit na nga, may sermon pa.
Nagtanda naman ako. Ngayon, hindi na ako umaakyat ng puno. Naghihintay na lang ako sa baba. O kaya, bumibili na lang sa palengke. Ay, sosyal. May budget pala pang payabas. Pangaasar ni Graciel. Napangiti si Lance sa sinabi ni Graciel. Nasa harap sila ng kalan habang priniprito niya ang turon. Si Lance ay nasa likod niya, abala sa pag-aayos ng hugasan. Alam mo, namiss kong may kasamang ganito sa bahay. Bulong ni Lance halos hindi marinig. Anong ganito? Yung ingay ng mantika, yung kalansing ng plato, yung tawanan, yung mga tao. Matagal na kasi akong mag-isa. Natahimik si Graciel ng ilang sandali, tapos ay bumuntong hininga siya, saka tumingin kay Lance. Hindi na yan totoo ngayon. So, ano ulit yung embarrassing moment mo? Pag-iiba ni Lance ng topic. Gusto mo pa talaga ng isa? Oo, bonus point kung may kasamang pag-iyak. Okay. Ito, college ako. Nag-report kami sa harap ng klase. Ako yung tagapagsalita. First sentence pa lang, napansin kong may tissue na nakadikit sa sapatos ko. Hindi lang basta tissue, kundi ginamit ng tissue. No! Sigaw ni Lance. Yes! At ang mas malala, nang sinubukan kong tanggalin sa ilalim ng paa ko, sumabit sa daliri ko. At alam mo na, tawa ni Graciel. Pareho silang tumawa ng malakas. Halos maubo si Lance. Sana may video yon. Huwag kang assuming, wala. Sayang, viral na sana. Natatawang sabi ni Lance. Pagkatapos gawin ang turon, dinala ni Graciel ito sa veranda na may kasamang kape. Tahimik silang umupo kapwa komportable. May isa pa akong tanong. Ano na naman yan? Kung may isang lugar kang gustong puntahan, kahit saan sa mundo, saan yun? Napaisip ang dalaga. Basta may dagat. Hindi kailangan mag-arabo. Kahit simpleng baybayin lang, basta may malinis na hangin at katahimikan. Dahil gusto mong mag-relax? Saka para makalimutan lahat ng sakit at pagod. Minsan kasi, parang kailangang tumakas muna para bumalik ng mas buo. Tinignan siya ni Lance, tahimik, tapos ay marahan niyang sinabi, Kung sakaling dumating yung araw na gusto mong tumakas, isama mo ako. Napatingin si Graciel. Hindi niya alam kung biro iyon o may halong katotohanan. Pero sa puso niya, may kakaibang tibok. Hindi siya agad sumagot. Tinitigan lang niya si Lance sa ngumiti. At ikaw, kung sakaling kailangan mo may kasama sa katahimikan, andito lang ako. Sa mga sumunod na araw, lalo silang naging malapit sa isa't isa. Tahimik ang bahay. 3:00 ng hapon, si Lance ay nasa trabaho. Si Graciel naman ay abala sa gawaing bahay. Sobrang tahimik ng bahay. Bulong na Graciel sa kanyang sarili. Habang naglilinis, napadaan siya sa silid ni Lance. Maayos naman, pero inayos pa rin niya ang mesa at kurtina. Habang pinupunasan ang sahig, may napansin siyang kahon sa ilalim ng kama. Luma, maalikabok, at halatang matagal nang nakatago. Ano ang mga ito? Maingat niyang hinila at binuksan ang kahon, at sa unang silip pa lang, kinabahan na siya. Teka, pamilyar na laruan? Isang tao lang ang kilala kong may ganito. Mahinang sabi niya sa kanyang sarili. Lumang laruan, kahoy na robot, laruang kotse na may label na lanlan, yoyo, sirang tops, jackstones. Natulala siya sa kanyang nakita. Sa ilalim may photo album. Nanginginig siya habang binubuklat ito. Sa unang pahina, isang pamilyar na larawan ang bumungad sa kanya. Totoo ba ang lahat ng ito?
Naguguluhang sabi ng dalaga. 2 bata ang nasa larawan, isang lalaki at isang babae. Magkayakap, nakatitig sa kamera, masaya, masigla, at puno ng inosenteng pagmamahal. Sa ilalim ng larawan, nakasulat, Lanlan and Gracie, Summer 2005. Natigilan siya. Umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang pangalang iyon. Lanlan at si Gracie. Siya yon, siya si Gracie. At si Lanlan? Si Lance? Siya si Lanlan? Bulong niya, nanginginig ang boses. Bumalik ang mga alaala. Ang batang laging may dalang candy, tumatakbo pa uwi kasama siya at tumatawag sa kanya ng Gracie na may kakaibang lambing. Oh Diyos ko! Pabulong na sambit ni Gracie habang isa-isang nililipat ang pahina ng album. May mga larawang magkasama sila, kumakain ng ice candy, nagtatampisaw sa ilog, nagkukwentuhan sa ilalim ng mangga. Sa gitna, may isang krayolang guhit, batang lalaki at babae. May araw, bahay at nakasulat, Lanlan plus Gracie equals forever friends. Doon na bumuhos ang luha ni Gracie. Halo-halong gulat, tuwa, sakit at matinding pangungulila ang naramdaman niya. Bakit ngayon lang? Bakit hindi ko siya nakilala agad? Paano ko nakalimutang may Lanlan sa buhay ko? Paano? Tumulo ang luha ni Graciel habang binubuklat ang album. Sa likod may sobre at sa loob isang sulat. Gracie, kung nakita mo ito, ibig sabihin, natagpuan na rin kita. Hindi kita sinisisi sa pagkawala mo. Bata pa tayo noon, pero kahit na anong layo natin, hindi ka nawala sa puso ko. Hindi ko iningatan ang kahon dahil sa laruan, kundi dahil ikaw, ang alaala na ito. Ang batang unang naniwala at nagpasaya sa akin. Kung naalala mo na ako, sana maramdaman mo na hindi ka kailanman nawala. Andito lang ako, hindi para ibalik ang nakaraan, kundi buuin ang bago nating kwento. Kung papayag ka. Hindi napigilan ni Graciel ang hagulgol. Hindi lang lungkot, kundi bigat na may kasamang tuwa, hiya, pananabik at pagsisisi. Bakit ngayon lang? Paano kung hindi niya nakita ang kahon? Bakit ngayon ko lang nakita ang mga to? Bakit hindi ko siya nakilala kaagad? Tanong ni Graciel habang nanginginig pa ang mga kamay. Bitbit ang album at sobre, lumabas si Graciel at naupo sa veranda. Sa upuan ni Lance, hawak ang isang mug. Ikaw pala, Lanlan. Kaya pala. Bulong niya habang paulit-ulit sa isip ang boses ng batang Lance. Tahimik ang gabi, hindi niya mabitawan ng album. Halatang magulo ang damdamin. Pagdating ni Lance, nagulat siya nang makitang gising pa ang dalaga. Graciel, Tawag niya, may halong kaba. bakit gising ka pa? Walang naging sagot ang dalaga. Napansin ni Lance ang hawak nitong album at para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nabitawan niya ang susi sa gulat. Dahan-dahan siyang lumapit, bakas sa muka ang pagkabigla at unti-unting naupo sa tapat ng dalaga. So, nakita mo na. Tumango si Graciel, marahan. Hindi pa rin siya umiiyak, ngunit malinaw sa mga mata niya na pilit niyang kinakalma ang sarili. Tumiitig siya sa album, saka muling tumingin kay Lance. Totoo ba lahat ng ito? Hindi lang to koleksyon ng lumang alaala. Ikaw to, Lance. Ikaw si Lanlan. Kababata ko. Kaibigan ko. Napapikit ang binata. Saglit. Humugot ng malalim na buntong hininga. Oo, ako yun.
Bakit ngayon ko lang nalaman? Muling tanong ni Graciel. Ngayon ay bahagyang lumalim ang boses. May galit, may hinanakit. Bakit hindi mo sinabi agad? Bakit mo ko hinayaan mabuhay sa ideya na hindi kita kailanman makikita? Hindi agad nakasagot ang binata. Hinawakan niya ang gilid ng upuan, parang pinipigilan ng sarili sa anumang pag-iyak o pagsabog ng emosyon. Gracie, hindi ko alam kung paano ko uumpisahan. Ang daming beses kong sinubukan sabihin sa'yo. Pero sa tuwing titingin ako sa'yo, pagkaramdam ko, hindi na ako yung Lanlan na kilala mo. Bakit? Mas lalo ka nang yumaman? Mas naging successful? Halatang pigil ang hinanakit sa tinig ng babae. Hindi mo ba alam na ikaw lang ang kababata kong hindi ko makalimutan? Sa dami ng tao sa buhay ko, ikaw lang yung taong pangakong bumalik. At ikaw rin ang pinakaunang nawala. Napayuko si Lance, hindi na kayang tignan si Graciel. Nung araw na bumalik ako rito galing sa London, pumunta ako sa lugar na madalas tayo maglaro noon. Sa lumang playground, sa tapat ng sari-sari store, na laging may ice drop. Wala ka ron. Sira na ang swings at damo na lang ang natira. Tinuro ng matandang babae yung iskinita kung saan kayo huling nakatira. Tinahak ko yun, pero wala ka na rin doon. Napapitlag si Graciel sa kanyang mga narinig. Kaya pumunta ako sa kung saan-saan. Halos magtanong ako sa bawat bata sa kalye. Ilang gabi akong umiikot, naghahanap. Hanggang sa isang gabi, pumasok ako sa bar para lang uminom at pakalmahin ang sarili. At doon nakita kita. Doon kita muling nakita. Pero Ani Lance, tumingin si Lance sa kanya, bakas ang sakit sa mata. hindi ikaw yung batang kilala ko. Hindi na ikaw yung Gracie na naka-pigtails at may butas na tsinelas. Hindi na ikaw yung batang humahabol sa lobo ko. Hindi na napigilan ni Graciel ang luha na kanina pa nagpupumiglas. Bumagsak ito sa kanyang pisngi at sa wakas, nagsalita siya. Akala ko, kinalimutan mo ko. Ikaw ang hindi ko nakalimutan. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko sa London, trabaho, pagod, lungkot, ang tanging iniuwi ko, pabalik, ay ang alaala mo, Gracie. Sa bawat sulok ng bahay ko, ikaw ang inspirasyon ko. Kaya ayoko lang bastang sabihin. Gusto ko munang siguraduhin na ligtas ka, napayaba ka, bago ako humiling ng kahit na ano. Pero, gusto ko sanang ikaw mismo ang nagsabi. Naluluha na rin si Graciel. Nanginginig ang tinig. Hindi yung ako pa yung makakadiskubre. Hindi yung parang sikreto akong bahagi ng buhay mong nilimot. Marahang hinawakan ni Lance ang kamay ni Graciel. Hindi ito pumalag, ngunit hindi rin siya lumingon. Walang araw na hindi ko iniisip kung nasan ka. At ngayong andito ka na, Gracie. Hindi ko nakakayaan pa na mawala ka ulit. Sambit ni Lance. Walang umimik. Tanging ingay ng hangin at pintig ng puso ang maririnig. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to. Nalilito ako. Masaya ako pero masakit kasi ang tagal mong nawala. At ngayon, andito ka na. Pero parang hindi ko alam kung paano kita muling yayakapin bilang Lanlan. Hayaan mo ako na lang ang maghintay ngayon. Kung kailan mo na kayang tanggapin yung nakaraan natin, saka mo ako tawagin ulit bilang Lanlan. At sa wakas, dahan-dahan, si Graciel ay tumayo, lumapit kay Lance at walang sabi-sabing niyakap ito.
mahigpit, puno ng luhang bumabagsak mula sa kanyang mata. Hindi niya ito pinigilan, hinayaan niya ang damdaming sumabog. Lanlan, bulong niya. Lunes ng umaga, inihanda ni Graciel ang almusal at mga dadalhin sa pagdalaw sa kanyang ina na si Maria. Isang gabi na ang lumipas mula nang matuklasan niya ang kahon, laruan, litrato, at ala-ala ni Lanlan na si Lance pala. Sa ospital, nakita nila si Maria sa pribadong silid. Tahimik siya, ngunit nang makita ang dalawa, ngumiti, ngiting may alam, may lungkot at galak. Nay, malambing na bati ni Graciel. Lumapit siya sa ina. Hinalikan niya ang pisngi ng ina at inabot ang dalang mainit na sabaw. Kumusta po ang pakiramdam niyo? Mas magaan, anak, lalo na kapag ikaw ang nakikita ko. Tumawa ang ina niya nang marahan, saka tinawag si Lance. Halika iho, dito ka. Sambit ni Maria kay Lance. Lumapit naman si Lance sa ginang. Hindi siya agad makatingin ng diretsyo sa matandang babae. Ngunit si Maria kalmado lang, parang may hinihintay. Pagkakain, nagpaalam sandali ang nurse na babalik na lang maya-maya para sa gamot. Naiwan silang tatlo sa loob. Tumingin si Maria kay Lance. May gusto ba kayong sabihin sa akin? Tanong ni Maria sa dalawa. Nagkatinginan naman sina Graciel at Lance. Nay, may gusto po sana kaming ikuwento. Ngunit bago pa man siya makapagsalita ng buo, tumingin si Maria ng diretsyo kay Lance. Ikaw at si Lanlan ay iisa, di ba? Hindi nakaimik ang binata. Paano? Paano niyo po nalaman? Sa tingin mo ba, hindi kita makikilala? Napangiti si Maria. May kirot sa kanyang ngiti. Nung una pa lang kitang makita, may kutob na ako. Ang mata mo, Lance, hindi nagbago. Ganoon ka pa rin tumingin kay Graciel. Nay! Sambit nito, tinatakpan ang bibig habang naiiyak. Bakit hindi niyo agad sinabi? Ayokong pangunahan ng tadhana, anak. Gusto kong malaman mo sarili mong panahon. Pero sa puso ko, naramdaman ko na. Hindi ako nagkamali. Bumagsak ang luha ni Lance. Lumuhod siya sa tabi ng kama ni Maria. Hinawakan ang kamay nito. Pasensya na po kung hindi ko agad sinabi. Pero alam ko pong hindi ako pwedeng manahimik habang may utang akong katotohanan sa inyo. Lanlan, bulong ni Graciel. Ngayon ay lumapit na rin sa ina at sa kanya. Kaya pala hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko sa'yo. Tumango si Lance. Ikaw ang tahanan ko. Noon pa man, Gracie. Hindi ko lang agad naisip yon. Akala ko, mawawala na lahat. Pero nang makita kita ulit sa lugar na yon, ramdam kong kailangan kong bumawi. Sa mga taon, sa mga pangako, sa lahat ng naiwan. At hindi lang ikaw ang pinili kong balikan. Pati si nanay. Dahil alam kong bahagi siya ng alaala ko, ng kabataan kong gusto kong muling buhayin. Humagulgol si Graciel. Niyakap si Lance sa harap ng ina. Walang pag-aalinlangan, walang pagtatago. Tahimik si Maria. Pinanood lang sila. May luhang pumatak sa kanyang mata, pero may ngiting sumilay sa kanyang labi. Kung ito na ang huling pagkakataong makikita kong buo ulit ang anak ko, masaya ako. Dahil sa wakas, andito ka na ulit, Lanlan. Matapos ang emosyonal na pag-uusap, masaya na silang nagkwentuhan. Wala nang lihim sa kanilang pagitan. Ilang araw ang lumipas, nagdesisyon sina Graciel at Lance na mag-beach. Hindi pa pwedeng sumama si Maria, kaya silang dalawa lang. Tahimik si Graciel sa biyahe.
nakatitig sa bintana habang nilalampasan ang mga bundok at baryo. Napansin ito ni Lance. Sino yung iniisip mo? Baka may naiwang kasalanan sa bahay. O baka gusto mo kong iwan sa gitna ng highway. Napangiti si Graciel ng bahagya. Baliw ka talaga. Alam kong tahimik ka dahil kay Nanay Maria. Pero huwag ka mag-alala. Sinisigurado kong okay siya bago tayo umalis. Sabi ng nurse, cooperative siya. Ibig sabihin, sumusunod sa doktor. Ibig sabihin din, mas masunurin pa siya kaysa sa'yo. Napatawa si Graciel. Hoy, hindi ako pasaway Madalas lang akong kabado. At matigas ang ulo at matampuhin. Pero cute. Sabi naman ni Lance. Nagkunwaring seryoso si Lance habang iniiwas ang tingin. Pero pasimpleng tumingin ulit at ngumiti nang makita niyang namumula si Graciel. Mula sa usapan yung cute ha? Sa totoo naman. At nagtawanan silang dalawa. Muling tumingin si Graciel sa labas at mas magaan na ang pakiramdam. Pagdating nila sa beach, hapon na. Maliwanag pa pero ramdam na ang simoy ng dapit hapon. Ang langit ay kulay kahel, rosas at asul. Sa dulo ng buhanginan, may nakahandang kubo na may banig, unan, lamesa at mga lutong pagkain. Wow! Halos bulong ni Graciel nang makababa sa kotse. Parang ito yung lugar na pinangarap ko lang noon. Hindi lang pangarap yan ngayon. Sagot ni Lance. Welcome to your dream. Version 1.0. May updates pa yan soon. Dagdag pa ni Lance habang nakatingin kay Graciel. Anong klaseng updates? Naglakad-lakad si Graciel sa buhanginan. Well, sa susunod, kasama na si Nanay Maria. Tapos, magpipiknik kayo sa ilalim ng puno. Habang ako naman, ang inuutusan nyo ng halo-halo. Ay wow ha? Gusto mo ba yon? Ginagawang alalay? Basta ako lang ang uutusan mo. Okay lang. Kasi ibig sabihin, kasama mo pa rin ako. Sabay kindat ni Lance. Natawa si Graciel at tinapik siya sa braso. Corny mo talaga minsan. Pero effective. Ngisi ni Lance. Sa ilalim ng kubo, habang kumakain ng inihaw na bangus, ensaladang mangga, kare-kare at barbecue. Grabe! Ang sarap nito. Lance, ikaw ba nagluto? Nope. Pero ako ang nag-order. So parang ako na rin yon, di ba? Ay hindi. Iba yung nagbuhos ng pawis sa kusina. Pero sige na nga, bigyan kita ng points sa effort. Aba, may points na ngayon. Paano kung makaipon ako ng enough points? May premyo ba yon? Depende. Saan? Kung matitiis mo akong makulit ng 1 linggo, may bonus ka. Challenge accepted. Nakangiting sabi pa ni Lance. Sabay abot ni Lance ng buko juice at inabot sa kanya. Pang-neutralize ng kakulitan. Nag-toast silang dalawa gamit ang buko at muling tumawa. Tumagilid si Graciel at habang pinagmamasdan ang dagat, napabuntong hininga siya. Salamat, Lance. Hindi ko akalaing mararanasan ko to. Hindi man buo ang saya, pero ang gaan sa puso. Hindi man buo, pero totoo. At may susunod pa. Hindi ito huli. Pangako ko yan, Gracie. Dadalhin pa kita sa mas maraming lugar. Pero para sa akin, kahit saan, basta kasama kita, okay na ako. Tumahimik si Graciel at hindi na nagsalita pa. Habang papalubog ang araw, naglakad sila sa tabing dagat. Naalala mo dati? Sinulat ko sa papel na gusto ko makakita ng sunset sa dagat. Pero may kasamang note, sana hindi ako mag-isa. At eto tayo ngayon. Nakangiting sabi ni Lance. Oo, hindi ako mag-isa.
Napahinto si Graciel at tumingin kay Lance. Salamat. Walang anuman. Pero pwede bang hilingin ko rin ng isang bagay? Ano yun? Pwede bang sa next na beach trip, may kayakap na ako habang nanonood ng sunset? Napanganga si Graciel at nagtawanan silang dalawa. Nang sumapit ang gabi, sa tabi ng bonfire, nakaupo sila sa banig. Suot ni Graciel ang manipis na hoodie, habang hawak naman ni Lance ang kumot na handang ibigay kung ginawin siya. Alam mo ba, Gracie? Panimula ni Lance, may hinahalukay sa apoy gamit ang patpat. Naalala pa rin kita. Noong batang-bata pa tayo. Sobrang kulit mo. Palaging galit kapag nauubusan ng candy. Napahalakhak si Graciel. Excuse me, di ako galit no. Naiinggit lang kasi may mas maraming candy, si Lanlan. Parang may unlimited supply. Kasi sinanay mo, mahigpit. Ako, lahat ng luwang baka wala. May kapalit na tsokolate. Lakas mo pa umiyak kapag hindi ka binibigyan. Hoy, di ako madramang bata. Expressive lang. Totoo ba? Kaya pala noong nabasag mo yung laruan ko, umiyak ka muna bago nag-sorry. Emotional blackmail agad. Nagkatawanan silang dalawa. Sandaling bumalik ang aliwalas sa mga mata ni Graciel. Ngunit maya-maya ay naging seryoso ang kanyang tingin habang pinagmamasdan ang apoy. Namiss ko yun, Lance. Yung mga panahong hindi pa masyadong komplikado ang lahat. Laro lang, kwentuhan lang, habulan, sumbong kay nanay. Alam mo bang matagal kitang hinanap? Biglang wika ni Lance, malumanay ang tono. Pag-alis ko papuntang London, ang dami kong hiniling na sana, kahit sa panaginip man lang, makita pa kita. Talaga? Noong araw na nakita kita sa bar, to be honest, hindi ko akalain na ikaw yun. Pero noong tumingin ka sa akin, tumigil ang mundo. Doon na ako sigurado na ikaw, si Gracie ko. Palaging nagdadala ng basang notebook kasi laging nababasa sa ulan. Napangiti si Graciel pero may bakas ng luha sa gilid ng kanyang mata. Hindi ko akalain na ikaw si Lanlan. Akala ko lang mabait ka, pero totoo pala yung kutob ko. Kaya pala parang may connection agad. Alam mo ba, nung bata pa tayo, crush kita. Napatigil si Graciel sabay tingin sa kanya. Ha? Hindi mo sinabi? Siyempre hindi. 8 years old lang ako, no? At lagi mo ako inaasar. Paano ko ba masasabi yun? Ay grabe ka. Ako rin naman, crush kita noon. Akala ko lang gusto lang kita dahil nagbibigay ka ng candy. Sabay silang napatawa. Pero hindi nagtagal, naging seryoso ang mga mata ni Lance habang nakatingin sa kanya. Graciel, alam kong marami kang pinasan sa buhay. At kahit gaano man kita gustong alalayan noon pa man, hindi ko nagawa. Pero ngayon na nandito na ako ulit, hindi na kita hahayaang muling mawala. Natahimik si Graciel. Nangingilid na ang luha sa kanyang mata. Inabot ni Lance ang kamay niya at marahang pinisil. Alam ko, hindi lahat ng sugat kayang gamutin ng panahon. Pero pwede nating sabay na gamutin. Dito, ngayon, kasama ang mga alaala ng pagkabata natin at mga bagong alaala na tayo na ang bubuo. Tumingin si Graciel sa kanya. At sa gitna ng mga luha, ngumiti siya. Ang drama mo, pero salamat, Lanlan. Lance. Lanlan na Lance. Muli silang nagkatawanan. Pagkatapos ng 3 araw sa beach, ay nag-ayos na sila para sa kanilang pagbabalik sa Maynila. Habang nagmamaneho si Lance pauwi, nakasandal si Graciel sa bintana.
Yakap ang maliit na unan mula sa souvenir shop. Sa likod ng sasakyan, nakasalansan ang mga pasalubong, dried pusit, keychains, miniature surfboards, at bote ng buhangin at seashells. Nag-enjoy ka ba? Oo naman, sagot ni Graciel sabay ngiti. Parang panaginip. Lumingon si Lance sandali, sabay ngiti. Masaya ka. Pagdating sa ospital, agad silang dumiretso sa kwarto ni Maria. Dinatnan nila si Maria na nakasandal sa kama, nakapikit, hawak ang rosaryo. Bahagyang umangat ang kanyang mga mata nang bumukas ang pinto. Aba, heto na ang dalawang nawili sa alon. Masiglang bati ni Maria. Nay, ani Graciel sa ina. Lumapit agad si Graciel at hinalikan sa pisngi ang ina. Ang init ng panahon, pero sana dinala namin yung hangin ng dagat dito. Dinala nga po namin, Nay. Sabat ni Lance, inabot niya ang paper bag ng pasalubong. Literal, may buhangin at shell pa. Napangiti si Maria. Pati dagat gustong isama sa ospital. Tignan mo nga naman. Sabi niya habang iniikot-ikot ang bote ng buhangin. Teka, ito yung bote na ginagamit natin noon para sa suka, di ba? Tanong ni Maria. Nagkatinginan sina Graciel at Lance bago natawa. Resourceful kami, Nay. Isa-isa nilang nilabas ang mga pasalubong. Tuwang-tuwa si Maria sa keychain na may pangalang Maria sa ilalim ng isla. Aba, ako pa talaga ang naalala niyo. Ani Maria sa dalawa. Lumipas ang halos 1 oras. Sa mga huling minuto, nakatulog si Graciel sa tabi ng kama. Napansin ito ni Lance at marahan niyang tinakpan ng kumot ang balikat ng dalaga. Tahimik ang silid, maliban sa tunog ng aircon at ang mahinang ugong ng ospital. Lance, mahina ngunit malinaw na wika ni Maria. Pwede ba kitang makausap? Kahit sandali lang. Tumango si Lance at lumapit sa kabilang gilid ng kama. Maraming salamat sa pagbabalik. Wika ni Maria habang hawak ang kamay niya. Matagal ko nang ramdam na ikaw si Lanlan. May kutob ako na hindi basta-basta lang ang pagdating mo sa buhay ng anak ko. Kaya nang makumpirma kong ikaw nga, masaya ako, anak. Pasensya na po kung ngayon lang. Marami pong pagkakataon na sana bumalik ako. Pero lagi kong iniisip kung karapat-dapat pa ba ako. Walang taong karapat-dapat sa lahat ng oras. Pero kapag pinili mong bumalik, lalo na sa panahong kailangan ka, doon ka nagiging karapat-dapat. Marahang pinisil ang kanyang kamay. Wala akong hiniling, kundi ang kaligayahan ng anak ko. Marami na siyang pinagdaanan. Sapat na ang sakit. Kung kaya mo siyang alagaan, tanggapin kahit hindi perpekto. Nariyan ang basbas ko. Namumuo ang luha sa mga mata ni Lance, ngunit pinigilan niya. Pangako ko po, hindi ko na po siya iiwan. At sa bawat araw na kaya kong ipadama kung gaano ko siya kamahal, gagawin ko. Napangiti si Maria. Ay nako, ang drama niyong dalawa. Bagay na bagay kayo. Napailing si Lance, napatawa. Mana po sa inyo. Mabilis na lumipas ang mga araw. Umaga nang bumukas ang pinto ng mansyon. Dumating si Annie, elegante, at tila walang pinagbago. Suot ang puting bestida at perlas. Taglay niya ang presensyang kayang patahimikin ang paligid. Wala si Lance, kaya diretsyong pumasok si Annie. At sa unang pagkakataon, nadatnan niya si Graciel, na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa sala. Sino ka? Malamig niyang tanong.
Tinitigan niya mula ulo hanggang paa si Graciel. Nagulat ang dalaga, pero mabilis siyang lumapit. Ako po si Graciel, kaibigan po ni Lance. Halip po kayo, maupo muna kayo. Kukunin ko lang po. Hindi na siya pinatapos ni Annie. Kaibigan? Tumaas ang kilay ng ginang. At anong ginagawa ng kaibigan dito sa bahay ng anak ko nang walang pahintulot? Hindi po. Inimbitahan po ako ni Lance. Galing po kami sa beach trip. Beach trip? Bahagyang napatawa sa inis. Napakabilis mo naman. Ibang klase. Ilang linggo pa lang kayo magkakilala pero parang may karapatan ka ng umastang tagapamahala sa bahay na ito. Hindi nakaimik si Graciel. Sa likod ng mahinhing tindig niya, kinabahan siya. Pero bago pa siya makasagot, dumating si Lance. Mabilis siyang lumapit nang makita ang ina. Mom, Gulat na bate ni Lance. akala ko next week ka pa darating. Hindi nagsalita si Annie. Nakatingin lang ito kay Graciel. Siya ba? Tumango si Lance at ngumiti. Yes, Mom. Si Gracie. Yung matalik kong kaibigan nung bata pa ako. Naalala mo, siya yung lagi kong kinukwento. Bahagyang nagbago ang mukha ni Annie. Mula sa galit, naging pakunwaring mahinahon. Siya pala. Well, nagulat lang ako. Hindi kasi ako nasabihan na may bisita. Sorry, Mom. I should have called. Pero okay na, di ba? Ani Lance, sabay hawak niya sa kamay ni Graciel. Tumango si Annie, pilit ang ngiti. Oo naman. Kung masaya ka, anak. Sa mga sumunod na araw, tila maayos ang lahat. Ngunit, unti-unting napansin ni Graciel ang malamig na pagkikitungo ni Annie. Hindi ito simpleng pagiging formal. May mga suliyap na puno ng panghuhusga. Tahimik lang si Graciel. Pinili niyang huwag sabihin kay Lance. Ayaw niyang masira ang mag-ina. Ngunit isang araw, habang wala si Lance sa bahay, para sa isang meeting, tinawag siya ni Annie na nooy nasa veranda. Upo ka. Malamig na utos ng ginang. Umupo naman si Graciel, kabado. I did my research. Ani-ani, sabay kuha ng isang folder. Alam mo ba kung ano ang nakalagay dito? Graciel Cruz, former bar waitress, walk-in performer sa isang bar sa Maynila. Nag-drop out sa kolehiyo. Napalunok ang dalaga. Hindi ko po kinakahiya ang pinanggalingan ko. Pinagtrabahuan ko po iyon para mabuhay. Siguro. Pero hindi iyon ang babaeng para sa anak ko. Si Lance ay galing sa pamilya na may pangalan. May reputasyon. Hindi kami tumatanggap ng kung sino lang na walang muwang sa aming mundo. Natiling kalmado si Graciel. Mahal po ako ni Lance. Ramdam iyon ni Graciel sa mga kilos ni Lance at ganoon din naman siya sa lalaki. Mahal ka niya ngayon. Pero kapag bumagsak ang negosyo niya dahil sa chismis, pag nilayuan siya ng mga partner niya dahil lang sa dating trabaho ng kasintahan niya, doon mo makikita kung sino talaga ang pinapangalagaan niya. Tumayo si Annie. Ang tinig ay malamig, ngunit matalim. Umalis ka. Hindi mo kailangang sabihin sa kanya. Sabihin mo na lang, napagod ka. O gusto mo ng space. Basta, wala ka na dapat dito bukas. Napaiyak si Graciel habang nag-iimpake kinagabihan. Iniwan niya ang sulat kay Lance na nagsasabing kailangan niya munang ayusin ang sarili. Pero hindi siya nagsinungaling tungkol sa kanyang damdamin. Mahal kita, pero siguro hindi ako ang dapat mong ipaglaban.
Kinabukasan, pag-uwi ni Lance, wala na si Graciel. Hanggang sa marinig niya mismo sa inang si Annie. Ipinagtabuyan mo siya. Halos pabulong pero puno ng galit ang tanong ni Lance. Anak, ginawa ko lang ang tama. Hindi siya ang para sa'yo. Sinong ina ang magtitiis na makita ang anak niyang masira ang kinabukasan dahil sa… Ma'am, hindi mo siya kilala. Hindi mo man lang tinanong ang side niya. Ang tingin mo lang, bar girl, drop out, mahirap. Pero siya ang may pinakamalinis na intensyon sa akin. Ha? Ang baba ng standard mo, Lance! Ginagamit ka lang niya! Sigaw din ni Annie sa anak. Hindi siya ang gumagamit sa akin. Ikaw! Tumalikod si Lance sa ina. Pupuntahan ko siya. At kung di mo kayang tanggapin si Graciel, ako mismo ang lalayo. Kasi ang mahal ko, hindi lang dapat pinaglaban, dapat ipinaglalaban. Hindi mo pakali si Lance habang tinatawagan si Graciel. Sunod-sunod ang cannot be reached na lumalabas sa kanyang telepono. Pati ang mga mensahe niya, nasaan ka na? Graciel, please talk to me. Hindi sinasagot. Hating gabi na pero hindi siya mapakali. Kahit tinangka siyang pigilan ni Annie, hindi siya nakinig. Tandaan mo to, Ma'am. Malamig na sabi ni Lance. Kapag nawalan ako ng pagkakataong ayusin to, ikaw ang dahilan. Lumipas ang ilang oras at tumigil ang sasakyan ni Lance sa tapat ng isang maliit na apartment building. Dito niya huling alam na nanirahan si Graciel noon bago sila muling nagkita. Kinakabahan siya habang tinutungo ang pinto. Wala siyang kasiguraduhan kung naroon nga ito. Pagkatok niya sa pinto ng Unit 5B, isang pamilyar na muka ang sumilip. Lance! Gulat na sabi ng dating landlady ni Graciel. Uy anak, wala si Graciel dito. Ilang araw na siyang wala rito. Pero may iniwan siyang sulat sa drawer. Baka para sa'yo. Kaba ang naramdaman ni Lance habang binubuksan ang sobre. Ang sulat kamay. Kilalang-kilala niya ang penmanship ni Graciel. Mahal kong Lance, pasensya na kung hindi ako nakapagpaalam ng maayos. Hindi ko kayang manatili sa lugar kung saan palaging kailangan patunayan na ako ay sapat. Alam kong hindi ko kayang tapatan ng mundo mo, pero pinilit kong lumaban hanggang sa hindi na ako kayang tanggapin. Huwag mo akong hanapin. Hindi dahil ayaw kitang makita, kundi dahil baka mas makakabuti ito para sa'yo. Gracie. Muntik na niyang maibato ang sulat sa sahig, pero sa halip, pinatong niya ito sa dibdib at napaupo sa gilid ng hagdan. Gracie, Bulong niya. hindi mo na kailangan pang ipaglaban ang sarili mo. Ako na ang lalaban para sa'yo. Sa sumunod na araw, naglibot si Lance sa mga paborito nilang lugar ni Graciel. Ang parke na madalas nilang tambayan, ang library kung saan minsang nagkulong si Graciel para magsulat, pati ang bar kung saan sila unang muling nagkita. Sa huli, ang pinaka hindi niya inaasahan, nakita niya ito sa malapit na simbahan. Nakaupo sa may likuran, tahimik at nakayuko. Gracie. Mahinang tawag ni Lance. Napalingon si Graciel, gulat ang mga mata. Lance, paano mo ako? Hinahanap kita. Sabi ni Lance, diretso ang tingin. Kahit saan. Dahil hindi ako papayag. Nahiyaan kang muling mawala. Lalo na ngayon. Tumayo si Graciel, baka sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Pero, ang mami mo, ang lahat, hindi ko kayang… Hindi mo kailangan kayanin yun mag-isa. Kasi ako ang kakampi mo. Sa harap ng buong mundo. Sa harap ng pamilya ko. Sa harap ni mami. Ako ang pipili sa'yo.
Lance. Lumapit siya at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Graciel. Hindi mo kailangan humingi ng tawad sa pagiging totoo mo. Hindi kita minahal para baguhin. Minahal kita dahil ikaw yung Graciel na hindi sumuko sa buhay. Yung Gracie na kahit sugatan, kaya pa rin ngumiti. At ngayon, ako naman ang lalaban para sa atin. Napaluha si Graciel. Unti-unting bumigay ang kanyang katawan sa yakap ni Lance. Sa gitna ng katahimikan ng simbahan, doon nila muling pinili ang isa't isa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal na hindi kailanman kumupas. Sa loob ng mansyon, isang hapon, tahimik si Annie habang nagkakape sa veranda ng mansyon. Biglang bumukas ang pinto at dumating si Lance. Walang bitbit kundi isang matibay na desisyon. Ma'am, kailangan nating mag-usap. Napatingin si Annie. Iniiwas ang mata. Kung tungkol yan sa babaeng yon. Gracie ang pangalan niya, ma'am. At oo, tungkol to sa kanya. Seryosong sabi ni Lance. Tumayo si Lance at humarap sa kanyang ina. Alam kong ginagawa mo lang yung akala mong tama. Alam kong gusto mo lang akong protektahan. Pero ma'am, hindi ko kailangan ng proteksyon mula sa taong mahal ko. Anak, iniisip ko lang ang future mo. Hindi siya kabilang sa mundo natin. Hindi siya kagaya ng mga babaeng pinakilala mo noon. Bar girl siya, Lance. Tumango si Lance. Oo, nagtrabaho siya sa bar. Pero sa bar din siya nag-ipon para sa gamot ni Nanay Maria. Sa bar siya natutong lumaban, magsakripisyo at tumayo sa sarili niyang paa. Nanahimik si Annie. Hindi lahat ng may diploma, may dangal. At hindi lahat ng may putik sa paa, marungis ang puso. Si Graciel, malinis ang puso, ma'am. At kung hindi mo siya matanggap, mas pipiliin kong lumayo kaysa mawala siya. Lance! Tumitig siya sa ina. Kung hindi mo siya kayang tanggapin bilang si Graciel, tanggapin mo siya bilang si Gracie. Ang batang kababata ko. Ang babaeng palaging kasama sa panalangin ni Nanay Maria. Ang babaeng naging dahilan ng mga ngiti ko sa kabila ng lahat. Napaupo si Annie. Tila nabigla sa huling sinabi. Mahal mo nga talaga siya. Mahina niyang bulong. Mahal ko siya. At wala nang makakapigil pa sa akin ngayon. Makalipas ang 2 araw, sa ospital, mas maliwanag na ang silid ni Nanay Maria. Ang mga I-4 tubes ay tinanggal na at pinalitan ng malambot na kumot at isang tray ng prutas. Nakatayo si Graciel sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng ina. Habang si Lance ay nasa kabilang gilid, may dalang bouquet ng fresh sunflowers, ang paborito ni Nanay Maria. Nay, nakangiting sabi ni Graciel. Pinayagan ko na pong lumabas. Salamat sa Diyos. Akala ko hindi ko na mararanasan tong araw na to. Mararanasan mo ba, Nay? Sabat ni Lance. Hanggang sa araw ng kasal namin, ikaw ang mauunang aayusan ng makeup artist. Ikaw ang kukumpleto sa entourage ni Gracie. Napahalakhak si Nanay Maria. Abay, maglalakad pa ba ako sa aisle? Baka ako pa ang maunang umiyak. Nay, huwag kang paiyak-iyak. Baka bumalik ka pa rito. Biro ni Graciel. Di lalo kong gagandahan ang pag-iyak ko. Sabi ni Maria, sabay tawa ng mahina. Kasabay nito ay ang pagtulo rin ng luha sa gilid ng kanyang mata. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa galak. Tumayo si Lance at marahang hinalikan ang noo ng matanda. Salamat po, Nay. Salamat sa pagtanggap sa akin. Hinawakan siya ni Nanay Maria sa kamay. Lance, anak, huwag mo lang siyang bibitawan ha.
Maraming beses na siyang sinaktan ng mundo. Pero ikaw, sana ikaw na yung mundo niya. Tumango si Lance. May luha sa kanyang mata. Pangako po, buong buo, walang iwanan. Sa mga sumunod na araw ay naging magaan ang lahat para sa kanila. Sa hardin, sa likod ng mansyon, gabi na. Nakaayos na ang paligid ng maliliit na ilaw na parang mga bituin na nakabitin sa mga puno. May mga kandila sa mga mesa at may mga bulaklak na nakalagay sa paligid. Simple pero eleganteng dekorasyon. Si Graciel ay nakaupo sa bench, nakatingin sa mga ilaw, nakasuot ng simpleng puting dress. Si Lance naman ay lumalapit, may hawak na maliit na kahon na may singsing. Gracie, Napalingon si Graciel, nginitian siya. alam mo ba, matagal na kitang iniisip. Kahit noong mga bata pa tayo. Hindi lang kasi dahil sa crush o sa pagmamahal. Dahil sa bawat pagsubok na pinagdaanan mo, nakita ko kung gaano ka katatag, kung gaano katapang magmahal, at kung gaano tayo kalakas kapag magkasama. Kinuha ni Lance ang maliit na kahon, may makintab na singsing na may diamante sa loob. Gracie, gusto kong tanungin kung gusto mo ba ako makasama. Hindi lang sa saya, kundi sa hirap at ginhawa ng buhay. Gusto kong maging asawa mo. Will you marry me? Nakita ni Graciel ang luha sa mga mata ni Lance at bigla din siyang napaiyak. Lance, oo, oo. Sagot niya, mahina pero puno ng emosyon. Habang inilalagay ni Lance ang singsing sa daliri ni Graciel, niyakap niya ito ng mahigpit. Tila ayaw nang pakawalan. Sa likod nila, dahan-dahang lumabas si Maria mula sa kusina. May dalang kamera para kuhaan ang sandali. Sumilip din si Annie mula sa pintuan. May halo ring emosyon sa mukha. "Welcome to the family, Lanlan," sabi ni Maria, puno ng pagmamahal. Dumating na ang pinakahihintay na araw ni Lance at Graciel, ang kanilang kasal. Sa harap ng simbahan, naroon ang mga bisita, kababata, kaibigan at kaanak. Nang bumukas ang pinto, lumitaw si Graciel sa puting gown na may bordang bulaklak. Sa altar, natulala si Lance. Sa kanilang sumpaan, dama ng lahat ang tunay na pag-ibig. Nagpalakpakan ang mga bisita sa pag-iisang dibdib ni Lance at Graciel. Pagkatapos ng seremonya, tumuloy ang lahat sa mansyon para sa kasiyahan. Masigla ang musika, masarap ang pagkain, at masaya ang kwentuhan. Ngunit sa isang sulok ng hardin, tahimik na lumapit si Annie kay Graciel. May bakas ng kaba at pagsisisi sa kanyang mga mata. "Graciel, maraming araw kong pinili ang pride ko kaysa sa kabutihan. Pinili ko ang nakaraan mo kaysa sa kung sino ka ngayon. At ngayon, gusto kong humingi ng tawad. Hindi ko agad nakita kung paanong ikaw ang nagpalakas kay Lance. Kung paanong minahal mo siya kahit wala siyang yaman o apelyido. Patawad, anak." Hindi agad nakapagsalita si Graciel. "Ma, hindi ko po hiniling na mahalin niyo ako. Pero salamat po dahil ngayon, hindi niyo na lang ako tinanggap. Minahal niyo rin po ako. Patawad din po kung minsan pinangunahan ako ng takot." Nagyakapan sila, mahigpit, totoo, at puno ng paghilom. Sa hindi kalayuan, lumapit si Nanay Maria kay Annie. Nagkatitigahan muna sila bago nagbitaw ng ngiti. "Ang anak natin, sila na ngayon ang magsisimula ng panibagong pamilya. Ang sakit, ang galit, lahat ng iyon, kailangan nating iwan sa pintuan ng nakaraan. Kasi sa harap natin,
may bagong buhay na binubuo. Nakangiting sabi ni Maria. Salamat, Maria. Hindi madali para sa akin, pero salamat sa pagtanggap, sa kabaitan mo sa anak ko, at sa pagpapalaki mo kay Graciel. Ngayon alam ko na kung bakit siya minahal ni Lance ng buo. Sabi naman ni Annie, nagyakapan silang dalawa na parang simbolo ng pagkakabuo ng dalawang mundo na dating magkaiba. Sa gitna ng kasiyahan, tinawag ni Lance ang pansin ng lahat. Excuse me po. Sa lahat ng narito, meron ba kaming isang balita na gusto naming ibahagi? Nakangiting sabi naman ni Lance. Magiging daddy na po si Lance. Ani Graciel. Sumigaw sa tuwa ang mga bisita. Nagpalakpakan. May umiiyak sa saya. Lumapit naman si Annie at hinalikan ang noo ni Graciel. Salamat anak. Binigyan mo ko ng isang apo at isang bagong pag-asa. Sabi ni Annie. Hinalikan ni Lance ang kamay ni Graciel habang niyakap sila ni Nanay Maria. Sa ilalim ng buwan at mga ilaw ng hardin, sumayaw ang bagong kasal. Wala ng takot, wala ng lihim, puro saya. Sa gabing iyon, hindi lang sila nagsumpaan ng pag-ibig, pinag-isa rin ang dalawang pamilya. Makalipas ang ilang buwan, lumalaki na ang tiyan ni Graciel. Isang umaga, habang nagkakape si Lance, lumapit si Graciel na parang may importanteng misyon. Love, malambing niyang tawag. Gusto ko ng ice cream. Okay, anong flavor? Yung vanilla, pero may patong na dinurog na chicharon at cheese powder, tapos lagyan mo ng kaunting ketchup sa ibabaw, para may kunting asim. Nalaglag ang kutsara ni Lance. Teka, ice cream, chicharon, cheese powder, ketchup. Love, sigurado ka ba? Yes, hindi ko alam kung bakit, pero sobrang naamoy ko siya sa utak ko. Gusto ko siya, as in now na. Seryosong sabi niya sa asawa. Napailing na lang si Lance, tumayo at bumuntong hininga. Okay, I'll make it happen. Nakangiting sabi ni Lance sa kanyang pinakamamahal na asawa at hinalikan ito. Pagdating sa grocery, naka-jacket, naka-cup at mukhang isang lalaking nawawala sa mundo ng grocery. Inisa-isa ni Lance ang mga kakaibang sangkap. Vanilla ice cream? Check. Cheese powder. Nakuha sa popcorn section, chicharon, may isang pack pa. Ketchup? Madali lang. Pero habang nagbabayad na siya sa counter, tinignan siya ng cashier. Party po, sir? Hindi, cravings ng asawa ko. Sagot ni Lance, pagod pero nakangiti. Buntis po? Anong cashier? Unfortunately, oo. Proudly oo. Sabi ni Lance. Nang makauwi sa kanilang bahay, ay inayos na ni Lance ang masterpiece ni Graciel sa mangkok. Hindi niya maiwasang maisip kung normal pa ba ito. Pero nang makita niyang kumislap ang mata ng misis niya, nang matikman ang unang subo, this is it! Grabe, ang sarap, love! Tikman mo! Masayang sabi ni Graciel sa asawa. I'll pass. Iling ni Lance. Makalipas ang ilang araw, habang nagpapahinga si Lance sa couch, bigla siyang ginising ng amoy hindi masarap, hindi rin mabango, basta weird. Tumayo siya at sumilip sa kusina. Naabutan niyang pinapainit ni Graciel ang itlog na maalat sa gatas. Love! Halos mapasigaw si Lance. Ano ginagawa mo? Try mo, Han. Ang sarap kaya. Eggy milk. Proud na sabi ni Graciel. Graciel, that's not even a thing. Ngiwi ni Lance sa asawa. But it should be. Sagot ni Graciel, puno ng ngiti ang muka. May isa pang beses, 2:00 ng madaling araw,
nagising si Lance sa sipol ni Graciel habang hawak ang cellphone. Love, tulog ka na? Obviously, hindi na. Sagot ni Lance at bumaling kay Graciel. Gusto ko ng nilagang mais, pero yung mais dapat malamig. Yung parang galing ref, tapos lagyan mo ng peanut butter. Yung crunchy saka kaunting suka. Mais, peanut butter, suka, malamig. Inulit ni Lance habang nagkakamot ng ulo. Please? Tinignan ni Lance ang orasan at tumayo na lang. Alam mo, love, mahal na mahal talaga kita. Alam ko. Sagot ni Graciel sabay kindat. Sa sumunod na araw, sa klinik ng OB-GYN, habang iniaabot ng nurse ang prenatal vitamins, tinanong siya ni Doktora Ramirez. Kamusta po ang appetite, Mrs.? Tanong ng doktora. Sobrang okay, Doc. Actually, may bago po akong paborito. Champurado na may isda. Pero hindi tuyo yung pritong tilapia. Tapos lagyan ng konting cocoa powder sa ibabaw, saka chili flakes. Napatingin si Dr. Ramirez kay Lance, na tahimik lang sa tabi. Bit-bit ang bag at neck pillow ng misis. Sir, kaya pa po? Tanong ng doktora. Ngumiti si Lance at hinawakan ng kamay ni Graciel. Kahit na ano pa yan, Dok. Basta sila ang mag-ina ko. Kakayanin ko. Ay, hindi ko akalain na darating sa buhay ko ang panahon na maghahanap ako ng peanut butter sa tabi ng isda sa ref. O gagawa ko ng chicharon na ice cream float. Pero, ito na nga kami, mag-asawa. At kahit nakakabaliw ang cravings niya, hindi ko ipagpapalit kahit kailan ang mga gabing to. Dahil sa bawat kakaibang hiling, pinapaalala sa akin kung gaano kalaki ang pagbabago na dinadala ng maliit na buhay sa loob ng tiyan ng babaeng pinakamamahal ko. Bulong ni Lance sa kanyang isipan. Mas mabilis na lumipas ang mga araw sa buhay ng mag-asawa. Habang nanonood sila sa sofa, magkahawak ang kamay, biglang bumalikwas si Graciel. Love, gusto ko ng manggang hilaw. Okay, noted. Sagot ni Lance sa asawa. Pero yung hinog na hilaw, yung medyo lang, tapos isawsaw sa Nutella. Sige baby, basta ikaw. Isang gabi, ilang araw bago ang inaasahang due date, nakaupo si Graciel sa nursery. Nakabukas ang ilaw na dilaw at sa tabi ng crib ay isang maliit na rocking chair. Tahimik siyang nakatingin sa mga baby clothes na nakasabit. Ang mga kamay niya ay nakapatong sa tiyan, pero ang mukha niya may lungkot. Pumasok si Lance, may dalang gatas at tinapay, pero natigilan siya nang makita si Graciel na tahimik, may luha sa pisngi. Lumapit siya agad sa asawa. Love, anong nangyayari? Umiling si Graciel, pero hindi siya agad nakapagsalita. Hindi ko alam. Natatakot ako. Paano kung hindi ako maging mabuting ina? Paano kung hindi ko kaya? Paano kung magkamali ako? Yumuko si Lance, hinawakan ang mga kamay niya. Graciel. Hinaplos ni Lance ang mukha ng asawa. Mahal, wala sa atin ang may alam sa mangyayari. Pero ang alam ko, walang ibang mas karapat dapat na maging nanay ng anak natin, kundi ikaw. Umiyak si Graciel. Hindi iyak ng sakit, kundi ng matinding kaba, pressure, pagod, at pagmamahal na hindi niya na kayang ikulong sa dibdib. Minsan naiisip ko, baka hindi sapat yung kung sino ako. Baka paglaki niya, isipin niya, bakit si Mommy galing sa bar? Bakit hindi katulad ng iba? Natahimik si Lance. Tinignan niya ang asawa sa mga mata at mahinahong sinabi ang mahalaga ay kung saan ka patungo, hindi kung saan ka nanggaling. At kung alam lang ng anak natin kung paano ka lumaban para sa kanya,
kung paano mo ako minahal ng buo at kung paano mo binigyan ng kulay ang buhay ko. Mamahalin ka niya, nang higit pa sa kaya mong isipin. Bumuntong hininga si Graciel at niyakap si Lance. Mahigpit, parang doon siya nakahanap ng lakas. Thank you for choosing me every day. Mahinang bulong ni Graciel. Hinaplos ni Lance ang buhok niya at hinalikan ang kanyang noo. At ako, thank you for saving me from a life of pretending. You showed me what it means to really live, to really love, and now, we get to raise a child in that kind of love. Umuulan ng mahina nang dumating sina Lance at Graciel sa ospital bago magbukhang liwayway. Nagsimula ang lahat sa biglaang pagsakit ng tiyan ni Graciel habang sila ay natutulog. Mabilis siyang inalalayan ni Lance at ilang oras matapos yon, naroon na sila sa delivery room. Handa na sa pinakahinihintay na sandali. Pawisan at pagod si Graciel. Mahigpit ang hawak sa kamay ni Lance. Graciel, deep breaths, malapit na. Sabi ng doktor. Naroon din ang isang nurse na patuloy ang pag-aasikaso, habang ang makina sa gilid ay tumutunog ng marahan. Napapikit si Graciel, nanginginig sa sakit. Lance, ang sakit. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Hinaplos ni Lance ang pawisang noo ng asawa. Hinalikan ang kanyang kamay at buong pusong sinagot niya ito. Mahal, kaya mo. Ang tapang-tapang mo. Andito lang ako. Hindi kita iiwan. Push, Graciel! Kunti na lang! Sigaw ng doktor. Muling pinisil ni Lance ang kamay niya. Isipin mo ang anak natin, mahal. Ulapit mo na siyang makita. At sa huling pag-iri, isang malakas na iyak ang pumuno sa buong silid. Congratulations! Sabi ng doktor, may ngiti sa labi. It's a baby boy! Nanlambot si Graciel, nangingilid ang luha. Hindi niya na maipaliwanag kung pagod, ginhawa o labis na saya ang bumabalot sa kanya. Si Lance ay nakatulalang nakatitig sa munting sanggol na inilapit sa kanila. Hinaplos ni Graciel ang pisngi ng sanggol at ang luha ay muling bumagsak mula sa kanyang mga mata. Hi, baby. Mom is here. Nilapitan ni Lance ang kanyang mag-ina at hinalikan si Graciel sa noo. You did it, mahal. Napakatapang mo. Ngumiti si Graciel kahit pagod. Hindi ko to kinaya kung wala ka. Tinignan ni Lance ang maliit na bata sa kanyang bisig. Kamukha mo siya. Umiling si Graciel, ngumiti ng bahagya. Hindi, bunga siya ng pagmamahalan natin. Habang nagpapahinga si Graciel sa recovery room, mahimbing nayakap ang anak sa kanyang dibdib. Tahimik ang paligid. Si Lance ay nakaupo sa tabi ng kama. Pinagmamasdan ang mag-ina. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Bumukas ito ng dahan-dahan at pumasok si Maria. May dalang maliit na basket ng prutas. Kasunod niya si Annie, na may hawak namang puting kumot na may bordang pangalan ng sanggol. Gawa raw niya, mano-mano, bilang unang regalo sa apo. Nang makita nila ang sanggol, sabay silang natigilan. Anak, napakagandang biyaya ng Diyos ang binigay niya sa iyo. Ani Maria. Ngumiti si Graciel at hinawakan ng kamay ng ina niya. Nay, gusto ko po kayong ipakilala sa apo niyo. Lumapit din si Annie. Medyo alanganin pa noong una, pero nang makita ang sanggol, nawala ang lahat ng pangamba sa kanyang mga mata. Lumuhod siya sa gilid ng kama at pinanood ang munting sanggol na mahimbing pa rin ang tulog. Ang gwapo niya, bulong ni Annie. Parang ikaw, Lance, noong sanggol ka pa. Dagdag pa ng ginang. Napangiti si Lance. Mom, meet your grandson.
Tahimik na napatingin si Annie kay Gracie. Salamat sa pagbibigay sa amin ng gantong himala at patawad kung may mga bagay akong nasabi o nagawa noon na hindi naging madali para sa'yo. Ang mahalaga, andito na tayo, magkasama para sa batang ito. Sabi naman ni Maria. Tumango si Annie. Tama ka. Panahon na para isantabi ang nakaraan. May apo na tayo, Maria. Sabi ni Annie at inabot ang kamay ni Maria. Sa magkaibang mundo man tayo nanggaling, iisa na ngayon ang layunin natin. Ang mahalin at palakihin ang batang ito ng buo at walang kondisyon. Dagdag pa ng ginang. Tumango si Annie. Tama ka dyan. Napangiti si Graciel habang si Lance ay bahagyang tumawa. Well, ngayon pa lang alam ko na spoiled ang anak natin. 2 lola, walang takas sa lambing. At sa kwartong iyon, puno ng simpleng ilaw at masinsing damdamin, muling napatunayan na ang pamilya ay hindi lang sa dugo na susukat, kundi sa kakayahang magmahal, tumanggap at magsimulang muli para sa susunod na henerasyon. Sa dami ng pinagdaanan, sa lahat ng pag-iyak, pagtawa at pagpupursige, natutunan nila na ang pag-ibig ay hindi lang panandali ang kilig. Ito ay pagpili. Araw-araw, sa gitna ng takot, sa gitna ng pagod, sa kabila ng lahat ng pagkukulang, pipiliin pa rin nila ang isa't isa. At sa pagdating ng kanilang anak, ipaparamdam nila sa kanya na siya ay bunga ng 2 pusong natutong lumaban. At sa bawat hindi perpektong araw, silang dalawa ang magiging tahanan ng isa't isa. Graciel, kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng afam.